Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, today's vlog po is gusto ko pong i-share sa inyo yung natagpuan ko. Kasi guys, lahat naman tayo, iba't iba yung pinagdaanan natin, iba't ibang family ang pinanggalingan natin. So, ako, iba din. So, mula pagkabata ko, malaki po ang paniniwala ko sa Diyos. Lahat naman po siguro tayo halos ganun. So, iba't iba lang po yung ating paniniwala. Pero gaya ko po, marami po akong pinagdaanan na pagtitiis, pagsakripisyo para po sa Kanya, para lang po sa pagsunod po sa Kanya. So, mga sisters and brothers, ito po pang third or fourth attendance ako po dito. So dito po naramdaman ko po talaga dito yung mga kapatiran, ang Diyos. So dito po naramdaman ko, kaya gusto ko pong i-share po sa inyo kasi baka alam ko naman na marami akong kagaya na naghahanap. Okay, so konting respeto lang din po sa iba kasi alam ko naman marami pong religion sa buong mundo. Kung ano po yung sa inyo na paniniwala nyo, sa inyo po yun, ito naman po yun sa amin. Ngayon, kung willing po kayong magsuri or makinig, panoorin nyo po yung isa po ito. At kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-comment below kung ano po yung tanong nyo. Pwede po kayong mag-email sa amin. Nagbibigay po ako ng information. Okay, so simple lang po mga kapatid, mga kababayan, or kung sino po mga kapanood po nito. Gaya po ng mga kapatid ko dito, nagsuri lang din po ako at na-feel ko po talaga yung hinahanap ko, napuno po dito. Kumbaga kung ano po yung kulang sa buhay ko, napuno. So, kaya ganun ko po ka-love yung ano po na to, paniniwala. So, eto guys, once again, Maria Victoria Agustin Santiago, and welcome back to my channel. Sana po panoorin nyo at mamaya po makikita po ulit tayo. Thank you guys. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at hawakan na may tatag ang watawat ng Pilipinas. Ang pambansang awit ng Pilipinas, lupang hinirang. Kayang nakilig, peras na silanganan, alam ng puso, sa ibig mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupin, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong lugar, may gilatang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islat ng watawat mo'y tagumpay na nagdinigdig, ang bituin at araw na kailan kamay ni magdidinig. Lupa ng araw ng buwan, ating pagsinta, kulay ay langit sa piling mo. Ating ligaya na pa may mga apit at mga lang dahil sa'yo. Itaas ang kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Manatang makabayan at makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito
ang aking lupang sinilang. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan at tinutulungan upang maging malakas, upang maging malakas, maligaya, maligaya, at kapaki-pakinabang. at kapakipakinabang. Bilang ganti, Bilang ganti ay diringgin ko ay diringgin ko ang payo ang payo ng aking mga magulang. ng aking mga magulang. At diringgin ko At diringgin ko ang gintong aral ang gintong aral ng aking ama ng aking ama na siyang lumikha na siyang lumikha itong langit at lupa. nitong langit at lupa. Tutok din ko Tutok din ko ang batas pangkalangitan ang batas pangkalangitan at batas pangkalupaan. at batas pangkalupaan. At tutuparin ko At tutuparin ko ang aking tungkulin ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, bilang isang mabuting mamamayan, makabayan, makabayan, at masunurin sa batas. at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko Paglilingkuran ko ang aking bayan ang aking bayan ng walang pag-iimbot ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. at ng buong katapatan. Sisikapin kong Sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino maging isang tunay na Pilipino at magsisikap at magsisikap na maging ganap na maging ganap na anak ng Diyos na anak ng Diyos sa isip, sa isip, salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Amang Iskopkus, sa mga sandaling ito, kami po'y nagkakatipong magkakapatid upang sa iyo'y mag-ukol ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga biyayang kaloob niyo sa amin, gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal na sa aming mga anak ninyo na pinili at hinihirang. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pansoob sa iyong kadakilaan na sa inyo po ngayon ay amin iniaalay. Luwalhati ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay ganap. Purihin si Amang Iskopkus, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Dakilain natin si Amang Iskopkus. Mapuri sa pangalan ni Amang Iskopkus, Amang Iskopkus, Amang Iskopkus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag niyo po sa amin, at inyo na po nawa kaming tanglawan at patnubayan, na maipagtagumpayang maipalaganan ang iyong bagong pangalan at ibanghelyo sa buong kalupaan, at makamit po nawa namin ang pamana ninyong buhay na walang hanggan. Ang
Amang Iskoptus, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy niyo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw. At patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok at ilayo niyo po kami sa lahat ng kasama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapurihan. Sinasamo rin namin ang Pangulo ng bansang ito, bansang iyong hinirang Amang Iskoptus, na ang Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ay sinasamo namin. Inyo po siyang gabayan at patnubayan. Ipuspos ang inyong espiritu upang maisaayos niya ang mga lahat ng bagay na dapat ayusin sa bansang ito, upang ihanda ang pagbaba ng inyong espiritu kasama ang inyong kadakilaan at kapurihan. Idinadalangin din namin ang mga Iskoptus ang lahat ng mga may sakit, habag at awa po ninyo ipagkaloob ang kagalingan, kalakasan ng katawan ng bawat isang may mga karamdamang kapatid. Sapagkat kayo ang Diyos na dakila, mga Iskoptus, na marapat ng sambahin sa huling panahon ito at sa wakas ng panahon ito. Diyos na mahabagin, Diyos na dakila, Diyos na nagbibigay liwanag sa isipan ng lahat ng inyong nilalang. Kung paano kaming sumasamba, buksan din ninyo ang kaisipan at puso ng maraming tao upang sila man ay sumambang tulad naming sumasamba sa iyong pangalang dakila. Ang lahat po ito, mga Iskoptus, ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas, higit sa kapurihan at kadakilaan ng iyong bagong pangalan at banal na pangalan, Iskoptus ka linis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Bayani, daming pinagmulan, matapat magalang sa sinumpaan, sa kasaysayan, nadagdaan, di malilimutan, pinapigilusta muli umangon, babaeng tinapang sa damdaman, hinangalan ng may kapal, tinuruan ang panatawan, habang ng Diyos namin napiapihan, salita ng Diyos nagpapagaling sa pusong sugatan. Tanggapin po ninyo walang hanggang pasasalamat, Jesucristo, Jose, bayani harapan, bayang pinaglingkuran, buhay ang kapalit, susundan ko mga halimbawa't yapak, bagong Jerusalem, bagong bayan ang tawag, sa lupang may umangkin. Ang Iskoptus, ang puno at aral, sa oras ng digmaan, pag-ibig ang inalay, umawi ng
Biyaya at pagpapala ni Amang Iskopus ay laging sumasa atin. Maraming salamat po, Amang Iskopus. Magsiupo ang bawat isa. Ano po ba yung nasa harapan na iyan? Para pong nakakatakot. Naparito po tayo, mapalad ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ng Espiritu Santo sa wakas ng panahon ito. Sa araw na ito na pinahalagahan ang ikapitong araw na kung saan ito yung iniutos at inatas ni Amang Iskopus na dapat nating pahalagahan. Ito ang pagsamba, pagdakila sa isang Diyos na ngayon ay kinikilala natin at tinanggap natin bilang Amang Iskopus. May nagbabalik. Welcome, Juliet. Si Juliet nga ba yan? Yes. Mga minamahal na kapatid, ang lahat ng inyong nakikita, lahat ng inyong nasasaksihan, ito po ay bahagi ng pagtupad natin sa kalooban ni Amang Iskopus, na kung saan sa huling panahon ito, kung narinig niyo ang ebanghelyo kahapon ng ating punong ministro, nasa huling panahon ito, ang Diyos ay marapat na nating sambahin sa Espiritu Santo at katotohanan. Sapagkat gayon ang ninanais ng Ama sa kanyang mga mananamba, ang Diyos ay Espiritu. Kaya't marapat lamang na siya isambahin sa Espiritu at katotohanan. Marami ang sumasamba sa Espiritu, pero sino ang tunay na sumasamba sa Espiritu? Ang tumatawag sa pangalan ng Espiritu Santo is Iskopus. Kaya ito, tayo ang tunay na sumasamba sa Espiritu Santo. Sapagkat tumatawag tayo, dumadakila tayo sa kanyang bagong pangalan, lihim na pangalan na kung saan marami ang mga patotoo sa Biblia. Pero hindi na po natin yan isa-isahin dahil marami naman dito ay mga alam na po yan at batid na. Ano po? Ang ating ebanghelyo na nais kong talakayin natin ay ang mula sa sulat ni Juan, Kabanatang 5, talatang 30 hanggang 47. Mga saksi para kay Jesus. Pag sinabing saksi, yun po yung sa Tagalog testigo. Ano po? Mga magpapatotoo, nagpapatotoo kay Jesus. Ang sabi rito, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan
ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananali sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ulitin ko po medyo masarap pakinggan yung talatang 43. Ang sabi ni Jesus, naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Purihin ang Diyos. Ito ang ating ebanghelyo sa kainitan at katanghaliang tapat na ito, mga minamahal na kapatid, kung saan ay napakasarap matulog. Ano po? Isa-isayin natin ang ating ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, sa pasimula ay wala siyang ginagawa sa kanyang sariling kalooban. Ang atas ng Espiritu Santo kay Jesucristo, ang lahat ng ginawa ng Panginoon, simulat sa simula at hanggang sa siya ay isakdal at ipako sa krus at patayin. Lahat ng iyan ay may mga patotoo po sa Biblia na sinulat ng mga propeta. Kaya sinasabi ng Panginoon sa Kristo, wala siyang ginagawa sa kanyang sarili lamang. Kundi, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya, ipinagdidiinan ng Panginoong Jesucristo na ang lahat ng nakikita ng mga taong ginawa niya, kahit yung mga pagpapagaling sa mga may karamdaman, yung pagbuhay sa patay, yung ipinanganak na bulag, ay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo ay nakakita. Lahat ng iyan ay bahagi ng mga dapat mangyari at maganap, sapagkat lahat iyon ay nasusulat. Ngunit, bago dumating ang Panginoong Jesucristo, isinugo muna si Juan Bautista na siyang nagpapatotoo kay Jesucristo. Ano ang sabi ni Juan Bautista? Ang kasunod ko ay
higit sa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang panyapak, sapagkat higit siyang dakila kaysa sa akin. Sinabi ito ng Panginoon Kristo upang patotohanan sa mga tao na siya nga ang nakasulat sa Isaiah 7:14, magliliyang sang dalaga at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel. Kung paano hinihintay ng mga Hudyo at bayan ng Diyos ang Israel, hinihintay nila ang Mesiyas na darating. At nang dumating ang Panginoon Kristo, o bago dumating ang Panginoon Kristo, nauna muna si Juan Bautista ng 3 buwan. At si Juan Bautista ay siya rin naman bago siya maging Juan Bautista, sino siya? Si Elias, na kung saan ay hindi nagtamo ng kamatayan, kung hindi napunta sa langit sa pamagitan ng karwahe. Tinangay siya ng karwahe na mula sa langit, bumaba, at tinangay siya paakyat sa langit. Kaya hindi siya nagtamo ng kamatayan. Ngunit nung siya ay bumalik bilang si Juan Bautista, ay doon na siya nagtamo ng kamatayan. At napakasaklap ng kanyang kamatayan. Anong kamatayan niya? Pinugutan po siya ng ulo. Yun ang nangyari sa kanya. After na mabuhay ang Panginoon Kristo, ang lahat ng mga apostol ay nakaranas ng mga pag-uusig. At bago ang pag-uusig, sinabihan at binigyan na rin sila ng babala ng Panginoon Kristo na sila ay magkakawatak-watak at sila ay tutugisin. Daranas sila ng hirap, sakit, pagtitiis bilang Kristo na gagampan sa panahon ng mga Hudyo. Sinabi pa rin niya, ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig ni nakita, at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Bago pa mangyari at maganap na magkatawang-tao ang Panginoon sa Kristo, sinabi ko na sa una na marami ang mga patotoo na darating ang nagdurusang lingkod ng Diyos. Kung ikukumpara natin ito sa panahon natin, tayo ang sumasamba sa Espiritu Santo. Meron din bang patotoo? Ang Diyos, marami. Kung patotoo ang pag-uusap. At mostly, ang patotoo ay nasa pahayag. Huling aklat ng Biblia. Ang huling aklat ng Biblia ay patotoo sa darating, sa wakas ng panahon. At dito nababatay ang ating pananampalataya at pananalig kay Amang Iskopos. Yung 7 handog na yan, nasa Biblia ba yan? Nakasulat po yan sa pahayag. Yung batas panlinis, nasa pahayag din po yan. Alam niyo po yung sinasabing 11 sungay, yan po yun. At yung kahulugan ng JHS, nasa Biblia rin po yan. Lahat po yan ay may mga patotoo, tulad ng mga patotoo sa Panginoong Jesucristo. Tayo na lang ang magsaliksik. At tinuturuan naman tayo ni Amang Iskopos. Nasa pahayag ang lahat ng patotoo sa banal na pangalan ng Espiritu Santo. Ngunit ang nais kong basahin sa inyo, aklat ng pahayag, kabanatang 1, talatang 3, at yung talatang 8. Yun ang gusto kong basahin sa inyo. Ang sinabi sa talatang 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito
at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit na maganap. Yung malapit na maganap, nagaganap na po sa panahon natin. Yung aklat na sinasabi, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito. Ito na po yun. Aklat ng pahayag ang tinutukoy doon. Tayo ang bumabasa ngayon, tayo ang tumutupad ngayon. Kaya mapalad po ang lahat ng mga tumanggap kay Amang Iskopus. Sa talatang 8 nang sabi, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, sa lahat ng Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Sino po yung nagsumibika? Si Heso Kristo. Anong sabi niya? Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, si Heso Kristo. Diyos sa nakaraan, si Jehovah. At Diyos sa darating, si Amang Iskopus. Yan po ang patotoo sa JHS. Lahat po yan ay nasa Biblia. Kaya ang lahat ng ginagawa natin, lang hangin niya. Sabi nga, maging Kristo, magtiis ka. Sige, magtitiis po. Hindi, okay lang ako. Sige, harap mo sa kanila. Magtitiis na lang ako. Pero masama ang loob. Yan po. Ang lahat po ng nakikita natin at nasasaksiyan natin, yan po ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Kaya wala tayong sinusunod dito na kalooban ng tao. Hindi kalooban ng tao ang ating sinusunod. Lahat po yan ay bahagi ng atas at utos ni Amang Iskopus. Kaya, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang, kundi ang ginagawa ko ay ayon sa atas ng Ama. Gayon din naman tayo sa uling panahon to, wala tayong ginagawa sa sarili lamang natin, kundi ang ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Amang Iskopus. Kaya purihin ng Diyos. Marami pa tayong mababasa, pero medyo mahaba-haba po yan. No? Balikan na lang natin yung ating Ebanghelyo. At yung patotoo sa pahayag, muling ibinanggit yan. Basahin ko na natin yan. Sa wakas naman, no? Sa pahayag 22, sa talatang 7, at sa talatang 12, yun lang po ibabasahin ko, dalawa, para may batayan tayo. Ano po? Makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, mapalad, inulit niya po ulit mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito, aklat ng pahayag, ang tinutukoy po doon ng Panginoong Heso Kristo. Sinabi na rito at binanggit na yung kanyang pangalan, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. At sa talatang 12, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako, ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Kaya, lakasan po ninyo ang inyong loob, na po, huwag nyo ikakahiya na ipalaganap, saysayin, ibalita si Amang Iskopus. Huwag kayong matatakot sa mga taong masyadong biblikal. Hindi maniniwala kung hindi nakasulat sa Bible. Kapag ang isipan natin ay base lamang sa mga nakasulat dito, doon natin ibabase, maliligaw tayo ng pananampalataya. Kaya yan naman ang nangyari at nagaganap sa mga iba nating mga kapatid, kapwa Pilipino. Halos karamihan sa kanila ay nagtatalo-talo, sapagkat ipinaglalaban yung kanilang tinanggap na relihiyon. Na yun ang totoo. Ang sabi naman ng isa, hindi, kami ang totoo. Hindi, kami ang nasa liwanag. Sabi naman ng isa, kami ang nasa liwanag. Ganyan po ang nangyayari. Bakit nangyayari yan? Nagtatalo-talo.
Basahin ko sa inyo ang nakasulat sa Aklat ng Roma. Nangyari at naganap din po yan sa panahon ni Pablo. Ang sabi ni Pablo sa Kabanatang 10, talatang 2 hanggang 4. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang sinasabi niya dito ay yung kanyang mga kapwa Hudyo at Israel. Subalit, mali ang kanilang batayan sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan. Sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon ang sinumang nananalig sa Kanya ay pawawalang sala. Yun ang hinanakit at sama ng loob ni Pablo sa kanyang mga kababayan. Pero pinatutunayan niya, ang kanyang kababayan ay nagsikap. Nagsikap silang makilala ang Diyos. Nagsikap silang makilala si Jesus. Kaya lang, talagang hindi nila natanggap ang Panginoong Jesucristo. Sa halip, sila pa ang nagpapako, nagparusa, at nagpapatay sa Panginoong Jesucristo. Sino-sino ito? Sino ang mga nanguna? Pariseo, Escriba, at Saduseo. Ano po ba yung Pariseo? Pag sinabing Pariseo, ano po? Gusto ko na rin linawin to para malinaw sa inyo. Talaan ng mga salita. Basahin ko po sa inyo. Pariseo at Escriba. Para malinaw. Pariseo, isang pangkat ng mga Hudyo ng panahon ni Jesus. Sila'y mahigpit sa pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga alituntuning idinagdag dito. Yan po yung Pariseo. Escriba. Ano naman ang Escriba? Escriba, tagapagturo at tagapagpaliwanag ng mga aralin sa matandang tipan, lalo na ng unang 5 aklat ni Moises. Sinisipin nila para sa iba ang mga kasulatan. Ang mga hari noong unang panahon ay may mga escriba na naghahandog ng mga opisyal na kasulatan at ilan sa kanila ang naging matataas na tauhan sa palasyo. Okay. Ano pa? Saduseo.